na pangungunahan tayo sa atin pong ginagawang mga gawain. They need spiritual strength, mga kapatid. Tandaan po natin, they need spiritual strength. So idalangin natin sila, palagi sila ay maging puno ng karunungan sa pangunguna at pagkaisahin tayo kasama ng mga pastor sa isang layunin ng pagbimisyon sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. So ang kanilang mga pamilya, mga challenges ng mga elders, yung mga bagong elect ngayon, kasi katatapos lang ho ng ating pong eleksyon, ang iba po ay nasa kasalukuyan pa pong nominating committee. Maging mapayapa po ang lahat. Ang mga local church elders is a very important people, members in our church. So huwag niyo kalilimutan sila, mga kapatid. And also yung atin pong constituency meeting na paparating. Palagi niyong babanggitin sa inyong mga panalangin. Salamat po, mga kapatid. Tayo po ay nadako na sa ating pong 40 Days of Prayer program. Ano ba ito? Ayaw yan. Ang oras po natin ay 5:01 na ng umaga. Backstage, please, kindly start now the 40 Days of Prayer program. Okay, thank you. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. For
Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, nagagalak kaming lumapit sa iyo ngayong umaga. Una sa lahat, pinupuri ka namin, nasasalamatan, dahil tunay ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy na buhay, lakas, pag-asa na pinagkakaloob mo sa amin mga buhay. Kaya sa umagang ito, nararapat lamang na aming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kalulatian ay aming pinagkakaloob sa iyo. Salamat kami ginising mo, taglay ang lakas ng aming mga pangangatawan upang lasapin namin ang mga pagpapalang dala ng araw ng Sabat na ito. Ngayong mga Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming tagapagsalita, si Brother Rice Jogrades. Nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang umakay sa kanya upang higit niyang may bahagi ang mga katotohanan, dala ng mga sulat ng aming propetisa ay siyang lalong magpapatingkad ng aming pananampalataya at lalo kaming kumapit sa katotohanan ng aming nakilala at tinanggap. Salamat Ama ng marami sa pagdinig mo sa aming mga panalangin ngayong umagang ito. Higit sa lahat, ipatawad mo po sa amin lahat ng pagkakasalang aming nagawa laban sa inyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Hello, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid, and happy Sabbath. Good morning. Sabat, good morning. Sabat po, good morning. Good morning po. Good morning po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Pagpapatuloy po ng ating 40th day prayer. Okay, tayo po ay nasa 15th day na po ng ating 40 days of prayer. So sa pagpapatuloy po, nais kong i-welcome ang bawat isa sa inyo na nandito sa ating Zoom. Meron po tayong 106 na nakapasok dito sa Zoom. Saka po sa ating mga nakatutok sa ating FB Live, meron po tayong 61. Welcome po sa inyong lahat, mga kapatid. At akin pong babanggitin ang ating magiging programa ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating CLPM Media sa kanilang pangunguna sa pag-aawit. Ganyan po, nag-play sila ng isang choir. At sinundan po ito ng opening prayer ni Brother Daniel Tabora ng Bahay Pare Group of Believers. Welcome remarks po ng inyong likod, Brother Don Manalastas ng Brookside SDA Church. At ang ating pong magiging speaker ngayong umagang ito ay si Brother Ice Deogrades ng Bahay Pare Group of Believers. At bago po natin mapakinggan yung kanyang message, tayo po ay paglilingkuran sa pamamagitan ng isang awitin ng Manalastas Sisters. At ang after po ng message din ni Brother Ice ay pagkakaluban din tayo ng appeal song ni Sister Darlene Manalastas. So yun po yung ating programa na mangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod. Bago ko po ibigay sa ating aawit ang pagkakataon, akin pong babasahin ng isang text mula sa Psalm 68 verse 19. Sabi dito, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. So pagpalain po ang talatang nabasa.
There's a love song rising up inside of me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but sing about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is steep. Oh, how I love living in love with Him. His presence is a treasure this world can't afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me and He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is steep. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is steep. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is steep. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen. Amen. Maraming salamat po sa nagbigay po ng awitin. So happy Sabbath po sa ating po lahat, mga kapatid. Sabat. Sabat po. Happy Sabat Opo. po. Ang inyo po lingkod, si Brother Ice Deogrades from South Pampanga, by Pare Mission Group. So ang ating pong maikling pag-aaral po ay akin po kinuha sa Counsels for the Church, chapter 44 hanggang 45.
Ang pamagat po nito ay harmony and union is our strongest witness. So meron po akong ibibigay na 3 punto na akin pong nakuha sa parte na ito. So bilang panimula po ay makikita po natin na ang ating pong mundo ay tila po ay nahati at nagkakahiwa-hiwalay at pinapaalala po sa atin ng ating pong banal na kasulatan na ang pagkakaisa at pagkakasundo ng mga mananampalataya ay siya pong ating pinakamatibay na patunay ng pag-ibig at layunan ng Diyos para sa atin. Kung babasahin po natin sa Juan 17, ito po ay panalangin ng ating Panginoong Hesus patungkol sa pagkakaisa. Ito po ay nagbigay po sa atin ng halimbawa upang maging tunay na saksi niya. At ganyan po ay ano po ang ibig sabihin na tayo po ay mabubuhay sa pagkakaisa. Paano natin bilang isang mananampalataya ay maipapakita natin ang biyaya ng ating Panginoon, no? Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. So ngayon pong araw ng Sabat na ito ay ating pong tatalakayin yung 3 punto, no? Upang mapalago po yung ating pong pagkakaisa at pagsasama-sama sa ating pong iglesia bilang isang ating pinakamalakas na patotoo. So yung unang punto po ay pag-iwas sa ating pagkakahati-hati. Nagbibigay po ng malinaw na babala ang ating pong Apostol Santiago, no? Sa kapitulo 3, no, ng kanya pong aklat sa mga talatang 15 hanggang 18 po, no? Ito po ay tungkol sa bunga ng inggit, paghatol at pagsasalungatan ng mga mananampalataya. At dito po, no, kapag hinayaan natin yung ating na mag-ugat po yung selos sa ating pong relasyon, no, bilang magkakapatid, yung pagdududa, ay humihina ang ating buhay espiritual at nababawasan po yung ating pagiging epektibong saksi. Ang mga ganitong gawain ay hindi galing sa Diyos. Ito po ay makamundo at nakasisira po sa atin. Kaya nga po, ang sabi po ng ating Apostol Santiago, no, ay sapagkat saan mayroong alitan, mga inggitan, doon ay mayroong ano po, kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Paano po natin ito i-apply sa ating pong buhay? Gawin po nating prioridad ang pagsusuri ng ating pong mga puso sa araw-araw. Aktibo nating tinatanggihan yung ating pong mga pag-uugaling mapaghusga at yung mapait, no, na pag-uugali. At sa pagpapalit po ng mga ito ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob, makakalikha po tayo ng isang kapaligiran kung saan malayang nakakakilos po ang Espiritu ng ating Panginoon. Isipin po natin ang isang punong nakatanim sa tabi ng ilog na patuloy na pinapalakas at pinapakain ng sustansya. Bilang isang mananampalataya, tayo ay tulad ng punong ito na namumunga, no? Namumunga ng mabuting bunga kapag tinatalikuran po natin yung inggit at niyayakap po natin yung pananaw ng pagkakaisa. Kapag tayo po ay binalaan, nung tayo po ay binalaan ng ating pong ni Santiago, ang tungkol po doon sa inggit o alitan ay binibigyan din po niya doon sa kanyang sinabi kung gaano po kapangit o kasira ito pong pag-uugaling ito. Katulad ng isang puno na inilisan ng pinagmumulan ng tubig. Ngunit kung ang isang puno po ay nakatanim sa tabi ng umaagos sa ilog, ito po ay naiiba. Ito'y humuhugot ng buhay at lakas mula sa patuloy na pinagkukunan ng nutrisyon. Ito po yung ilog. At dito po ay makikita natin na ito po ay patuloy na lumalago. Ito'y patuloy na namumunga. At itong puno na ito ay nagbibigay ng lilim. Bilang mga mananampalataya, ang ating pong pinagmumulan ng lakas ay ang banal ng
na espiritu. At ang pagkakaisa sa atin, no, bilang magkakapatid ay bahagi ng espiritual na nutrisyon nito. Kapag tinatanggihan po natin yung mga inggit natin, yung ating pong mga alitan, yung at tayo po ay humuhugot ng impluensya ng banal na espiritu, ay katulad tayo ng puno na ito na patuloy na mamumunga. Tulad ng mga bunga ng kabaitan, ng pagtitiis, ng pag-ibig, no, yung fruits of the Holy Spirit. Ito pong mga bunga na ito ay nakikita ng iba at ito po ang ating patotoo sa buong mundo. At ito po ang nagpapakita sa ating pong lakas, kapayapaan at pag-ibig na nagmumula po sa ating Panginoon. Yung ikalawang punto po, ito po ay pagtataguyod ng matuwid na karunungan at kapayapaan. Binanggit din ni Santiago ang karunungang mula sa itaas. Ang sabi po niya, ito po ay malinis, pagkatapos ay mapayapa, magaan, at madaling pakiusapan. Ang makalangit po na karunungang ito ay nagbubunga ng awa, ng kabutihan, at ng pangunawa. Ang paraan ng ating pakikitungo sa isa't isa, mga kapatid, ay nagpapakita ng kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga mananampalataya po, mga kapatid, itaguyod po natin ang relasyon ng may kabaitan at pagtsatsaga. Kapag may mga hindi pagkakaintindihan po sa ating pong iglesia, lumapit muna tayo sa Diyos sa panalangin at hingi ng kanyang karunungan. Sa halip na tayo po ay magtanim ng galit, sa ating kapwa, hanapin muna natin ang patnubay ng ating Panginoon upang tumugon ng may pagmamahal at may kababaang loob. Ialin tulad po natin ng ating pong iglesia sa isang orkestra. Ang orkestra po ay isang makapangyarihang paglalarawan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ang isang orkestra po ay binubuo ng iba't ibang mga instrumento, hindi po ba? Merong violin, merong mga flauta, merong mga trompeta. Bawat isa po ay meron pong natatanging tunog. Kung ang bawat isa po ay tutugtog ng sariling himig ng hiwa-hiwalay, ito po ay magreresulta lamang ng isang magulong ingay. Ano po? At paano naman po kung ito po ay nasa ilalim ng patnubay ng isang konduktor? Hindi po ba't sila po ay nagkakaisa na bumuo ng isang magandang musika? Sa ating pong iglesia, bawat isa po sa atin ay isang tulad ng isang natatanging instrumento na may kanya-kanya pong talento. Meron po tayong sariling personalidad, meron tayong sariling pananaw. Hindi lahat ay magkakatunog-tunog o may parehong papel. Ngunit kapag sinunod natin ang ating konduktor, sino po? Ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay nagkakaisa. Na po? Nangangahulugan, ito po ay pagpapaliban o pagsasantabi ng ating pong mga personal na agenda o kagustuhan at pagsunod lamang sa pamumuno ni Kristo na may pag-ibig at pagpapakumbaba ang makikita lamang sa ating mga sarili. Kapag ang iglesia po ay sumusunod sa gabay ng ating Panginoong Hesukristo, nang magkakasama, tayo po'y bumubuo ng isang bagay na maganda katulad ng isang orkestra, isang nagkakaisang katawan na magkakasama, no? At nagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Para sa mga nasa labas po ng ating pong iglesia, ang pagkakaisang ito ay isang makapangyarihang patotoo at nagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos ay kayang pag-isahin ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmumulan. At yung panghuling punto ko po, mga kapatid, patungkol po sa ating pong pag-aaral, ay ito pong pagsasama-sama sa layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ating panghuli at pangatlong punto. Ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay maging isa. Doon po sa Juan 17. Katulad ng pagiging isa niya at ng Ama.
Ang pagkakaisang ito ay hindi tungkol po sa pagkakapare-pareho, kundi sa pag-aayon ng ating sarili sa layunin po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari kapag isinantabi natin ang ating mga sariling hangarin at hinanap muna ang kalooban ng Diyos bilang isang sama-samang katawan. Sa paggawa nito ay tayong mamumunga ng marami at na siyang nagpaparangal, no, sa atin pong Ama. At bilang mga Kristiyano, habang tayo po ay naglilingkod, bawat isa po sa atin ay may papel na ginagampanan, no, sa loob po ng iglesia. Isang natatanging paraan upang tayo po ay makatulong sa gawain ng ating Panginoon. At kapag isinapuso natin ang pagtupad sa layunin ng Diyos ng sama-sama na may pagmamahalan at paggalang sa isa't isa, ito po ay tinutupad natin ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo para sa pagkakaisa. Ngayon po, no, isipin po natin na maraming bahagi ang katawan, no, ng isang tao. Ang bawat isa po ay mayroong layunin na makamit ang isang hangarin, isang layunin. At ganoon din, bilang isang mananampalataya, tayo po ay maraming bahagi, ngunit iisang katawan na nagtutulungan upang maipakita si Kristo sa mundo. Madalas pong ihambing, no, ng ating pong Apostol Pablo na ang ating pong iglesia ay isang katawan ng tao na may maraming mga bahagi. Mata, kamay, paa, tainga, no? Ang katawan po ay mayroong kanyang natatanging tungkulin. At ang bawat bahagi po ng katawan ay gumagana. Gumagana po, no, ang buong katawan upang suportahan ang kabuuan ng ating pong sarili. At ito po ay meron ding mga sariling katangian. At katulad po ng bawat bahagi ng katawan na may layunin, ang bawat mananampalataya, mga Kristiyano, tayo po, ay may papel na ginagampanan sa ating pong iglesia. Isipin po natin, kung ang kamay at ang paa ay gagana po ng magkahiwalay, hindi nila makakamit ang maraming bagay kung walang koordinasyon sa isa't isa. At gayon din po sa ating pong iglesia, ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na tayo po ay magkatulad, kundi ang pagtutulungan tungo sa isang layunin. Ito po ay magbibigay ng parangal sa ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng pagtutulungan, no? Yung magkakaroon tayo ng paggalang sa kontribusyon ng bawat isa sa iglesia at pagtuon sa isang sama-samang misyon natin, natutupad po natin ang panalangin ng ating Panginoon sa 1:17 na tayo ay maging isa. Ang pagkakaisang ito ay nagpapakita po sa mundo na isang komunidad na binago po ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at ng kanya pong grasya. No, ito po ay isang makapangyarihang patotoo na nagtatangi sa gitna ng ating pong pagkakahiwa-hiwalay. Ang bawat bilang pagtatapos po, no, at bilang konklusyon sa ating pong pag-aaral, ang pagkakaisa po na ipinapakita natin sa ating pong relasyon, no, sa iglesia, sa ating pong kapwa, ito po yung pinaka makapangyarihang patotoo na may papakita natin, no, sa buong sanlibutan patungkol po sa pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid ay sikapin po natin na kamtin ito pong pagkakasundo, no, yung ito pong pagkakaisa sa pamamagitan po ng ating pong pagbabantay ng ating mga puso. Ano ba yung nilalaman ng ating puso? Ano ba yung ating pong hangarin? No? At dapat po ay bantayan natin ng ating mga sarili laban sa pagkakahati-hati. No? Kundi tayo po ay magkaroon ng paghahanap ng kapayapaan. Sa halip na tayo po ay gumawa ng kaguluhan, tayo po ay maging tagapagpayapa. At tayo po ay magsama-sama para po sa layunin ng ating Panginoong Diyos. Naway maging saksi po tayo mga kapatid ng pagbabagong dulot ng pagkakaisa sa isang mundong uhaw na makakita ng pag-ibig ng Diyos
sa kilos at gawa. Ito lamang po ang aking hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. 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 So, Benji, ikaw na bahala. Amen po. Amen. Po, salamat po ng marami. Purihin ng Panginoon sa napakaganda pong presentation ng ating pong kapatid, Brother Ice. And sa oras pong ito ay patuloy po na makita yung ang kalakasan na ito na gustong makita po sa ating samahan na po yung harmony, ang pinakamalakas nating witness na po. And ang ating pagkakais na isa, ang pinakamalakas po nating witness sa mga nakapalibot sa atin. Ngayon po itatako tayo sa isang appeal song na nabanggit po kanina. Salamat. Alam ba malaki? Labahan. Oo na rin. Papatay. Mabukas kanina. Hindi. Ano ba naman? Nangangarap. Nakamute. Nakamute si... Nakamute. Darlene, nakamute. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man could reconciled be. So Jesus said, I'll go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin's penalty. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. My nails were in His hands, my crown of thorns He wore, my stripes were on His back.
Amen, amen. Praise the Lord for the wonderful song, ano po, pinagkaloob sa atin. At sa oras na ito, mga kapatid, ay again, happy Sabbath po sa bawat isa sa inyo. And atin pong attendance dito po sa Zoom ay umabot po ng 123. At ang atin po namang tumutok sa ating live stream, sa atin pong Facebook Live, ay nasa 81. And we'd like to thank our host for today ng ating pong program, ang South Pampanga District, sa pangunguna po ng ating buting pastor, Pastor Joey De Ocampo, at ng kanyang team. At sa oras pong ito, tayo po'y dadako sa atin pong prayer band. At naka-assign na po ang atin pong mga minamahal na mga pastors sa kanila pong mga rooms. Po, nandun sa ating GC at nandito rin po sa atin pong group chat dito sa ating meeting chat. And may mga nakolekta po ang ating pong Pastor Nelson Antonio na mga prayer request po, and na-post na rin po dito. At isama lang po natin sa panalangin ang atin pong mga fellowship sa araw na ito, sa ating mga churches, ang ating mga Sabbath programs. At patuloy po nating isama sa dalangin ang mga evangelisms na nangyayari po sa iba't ibang dako po ng atin pong territory. At atin pong pinapasalamatan ang patuloy pong pag-attend ng atin pong mga kapatiran ng bawat isa po sa inyo sa atin pong patuloy na pag-i-invite sa Holy Spirit na pangunahan po ang atin pong Central Luzon Provinces Mission. Sa oras pong ito, meron po tayong 15 minutes para po magkaroon tayo ng prayer time. Let us maximize the time. At ang manguna po dito sa plenary sa mga incoming, kasi may mga pumapasok pa po, even this time, ay si Pastor Ernie Marin. So, again, nice kong basahin yung ibang mga prayer request na binigay po sa atin. Let us include in our prayer the local church leaders in Central Luzon Provinces Mission, the outpouring of the Holy Spirit, and for our first constituency meeting sa CLPM sa November 21 to 23. Ang unity sa loob ng ating church at ang patuloy na pagkakaisa sa bawat isa. Then ang healing na prayer request po for Sister Myra Herrera. At ganoon din po kay Sister Ronalhen Roman Simalyaga. Let us include them for their healing po. Sa kanila pong Benji, pagkakasakit. Yes po. Yung prayer focus, don't forget emphasize natin. Apo. And of course, our prayer focus sa araw na ito ay ang ating mga local church leaders, ang ating local church elders sa ating pong Central Luzon Provinces Mission. So with that po, pwede na po tayong pumunta sa ating pong mga prayer rooms.
ang mga nasa nagre-recovery sa baha, gayon din ng patuloy na ang mga pananim ng aming mga kasapatiran na magsasaka, patuloy po ibalik ang kanilang kabuhayan. Dalangin din po namin patuloy ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Alam namin na alam niyo po ang mga prayer request sa aming mga puso. Hindi man namin ito mabanggit isa-isa. Kayo po nakakarinig. Kayo po nakakabasa ng aming puso at isipan. Patuloy ang aming pasalamat po sa inyo. Patuloy ang aming pagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang aming manunubos. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Kalakip nito ang aming paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. At salamat po sa pagsama sa prayer. At si Pastor po ay kapapasok lang. Ayan, kamusta po dyan sa inyo? At naway walang napinsala dyan sa inyo ng bagyo. Dito sa amin unti-unti nang sumisikat ang araw. At kami may fellowship ngayon. Ano po? Kamusta po dyan, Pastor Popoy? Okay, so mukhang mahihiyain ng ating mga ka-room. Ang ganun pa man ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Ano po? Siguro may natitira pa tayo mga 6 minutes. Balik tayo doon sa main room. Ano po? God bless po sa bawat isa.
Sir Benji, na-mute ka. Okay, good morning po. Sa dako pong ito ay tayo po'y dadako po sa atin pong closing prayer, and then yung atin pong extra, and then yung atin pong felicitation. So bigyan daan na po natin ang atin pong closing prayer. Pastor Joey. Mag-pray po tayo mga kapatid. Let's pray. May naming Diyos na ang tahanay nasa mga langit, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong buhay na inyo pong pinagkaloob sa amin. Panibagong pagkakataon at panibagong pagsama-sama upang kami po ay sumamba, manalangin at matuto sa inyo pong mga salita. Salamat dakilang Ama sapagkat pinupuno po ninyo kami ng mabubuting mga bagay na siyang nagpapatibay ng aming pananampalataya at nagpapasigla ng aming pong paglilingkod. Inakay po ninyo kami sa isang katotohanan, kami bilang inyo pong mga anak, bilang iglesia ay magkaisa sa pagbibigay pugay, pagsamba sa inyo at higit sa lahat, pagpapasulong ng gawain na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Maraming salamat dakilang Ama. At dahil dito, nais po naming hinging patuloy ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siyang pumuspos sa bawat isa sa amin at pagbigay sa amin ng kapangyarihan upang amin pong paglilingkod ay higit nga pong magtagumpay at mabigyan namin kayo ng karangalan. Dalangin namin dakilang Ama na sa bawat sandali, bawat araw ng aming pong buhay ay lalo po kaming ma-inlove sa inyo. Kayo ang aming po maging pangunahin sa aming pong buhay na ito. At kami naman ay lalo pang lumago sa aming pong spiritual na pamumuhay. Maghapon ng Sabat, dakilang Ama, ang aming panalangin, maranasan po namin ang inyong banal na presensya at maibigay po namin ang pinakamataas na pagsamba sa inyo. Mailayo po kami sa anumang mga alalahanin ng aming pong mga buhay, kundi maituon lamang ang bawat sandali na kayo po ay aming pong purihin. At sa aming pong pagpunta sa simbahan, hiling namin na ingatan po ninyo kami. Maranasan po namin ang inyong pong pagliligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po, Pastor. Good morning po. Good morning po, Pastor. Amen. Maraming salamat po sa atin pong host ngayon, ang ating South Pampanga District, pangunan ni Pastor Joey. Welcome po sa bawat isa. At sa oras pong ito ay purihin ng Panginoon. Ano po? Yung bukas po, ang manguna po ay ang Arayat District, sa panguna naman po nila Pastor Jupet Bernabe. So, patuloy po iniimbitahan po kayo mga kapatid tuwing alas 4 po, as early as 4 a.m. Magbubukas na po ang ating Zoom, 4 a.m. to 5 a.m. Yan po yung ating sharing time. Pinangunahan po ng ating mahal na Presidente. We'd like also to recognize our administration na nandito ngayon, Pastor Raylord and Sir Joel. So ngayon po mga kapatid ay pwede na po ninyong buksan ang inyong pong mga mga cameras. Ano ka nandun? Hey, happy New Year ka mga kapatid. I-picture po tayo ni Pastor Nelson. 1, 2, 3. Page 1, smile. Okay, next page mga kapatid. Okay, nasa naman dito. Okay, marami pa nakabukas. Thank you po. Happy Sabbath. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, third page. Ano ko, wala nang nakabukas dito. Happy New Year ka po. 1, 2, 3. Thank you. Last page. Thank you. Dapat mga kapatid. 1, 2, 3. Okay, maraming pong salamat sa inyo. Pagpalain po kayo po. Magluluto na sila. Happy Sabbath po, everyone. Have a blessed day. Happy Sabbath po sa lahat. Salamat po sa lahat. Sabat po, Ate Jo. Happy Sabbath. Sabat po. Happy Sabbath.
calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.